Kilala ang bansang Japan sa kanilang kaliwat kanang mga tourist destination. Pero maliban dito, isa sa rason kaya binabalik-balikan ng mga turista ang bansang ito ay dahil sa kanilang malinis na kapaligiran at mataas na kalidad na pamumuhay. In this episode, ay magpatuloy pa tayo sa pag-explore dito sa Japan mga ka-FX. And this time, samahan niyo ako mamangha sa isa daw sa best places to visit in Japan. Laid-back city life ang atake ng lugar na ito na malapit sa kalikasan. From traditional temples to modern cityscapes, hanggang sa mga hidden spots na parang straight out of a movie ang itsura. Let's go and be amazed by the city of Fukuoka. FX Adventures Des, and welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Adventures await us, ikuso! Ohayo gozaimasu! We are heading Ohashi Station. Tayo ay pupunta ng Fukuoka Tower. Alright! So, tingnan natin yung area naman doon sa bandang north ng aming inistayan. So, tingnan natin kung anong meron doon. After ng Fukuoka Tower, try natin yung vicinity din doon. Tapos, try din natin puntahan yung City Museum nila. Hello, good morning. Is this bus? Ohashi Station bus? Oh. Okay. Arigatou gozaimasu. Sa gala natin ngayon mga ka-FX, try naman natin sumakay ng bus. Isa ito sa pinaka-convenient na public transportation dito sa Fukuoka bukod sa kanilang mga tren at subway. Tulad ng subway system, may schedule din ang mga bus na sinusunod, on time and very reliable, systematic at user-friendly din. Bukod sa Google Maps, may mga dedicated apps na pwede ring i-download para updated ka sa mga bus routes and schedules. Ang IC card mo, magagamit mo rin dito. Pero kung wala naman, okay lang. May coin slot naman sa harap ng bus. Mura, convenient at chill ride pa, diba? Sulit yung bus ride. Kaya kung first time mo din dito sa Fukuoka ka-FX, huwag kang matakot mag-local commute, lalo na ang mag-bus. Mas ma-appreciate mo pa ang lugar dahil mas marami kang makikitang tanawin. Hi guys! So, dito na tayo. Mag-breakfast muna sa 11 na. So may family mart dito. Breakfast muna tayo. Nandito kami ngayon sa Family Mart. Nandito rin siya sa may Fukuoka Tower, sa may bandang end. Tapos nakahanap kami ng burger. 50 yen na lang siya sa Philippines. Magkano to? 25? 20 pesos. Diba? Sobrang mura. Isang kulit dito, meron silang selfie area. So, ipa-place mo lang yung cellphone mo dito. Sabi, let's take a selfie. Ayan. Tapos magkakaroon na kayo ng selfie with the Fukuoka Tower. So, ang cute. Let's go!
さ 123m 地点の最上階まで70秒でご案内。右手側にご覧いただけますお城のような建物は結婚式場のマリソンでございます。On your right side, you can see the wedding hall. アンテナまで含めました全長は 234m ございまして、東京スカイツリー、東京タワーに次いで国内で3番目に高い展望タワーとなっております。福岡タワー is 234 meters in total. This is the third highest tower in Japan. The first one is Tokyo Sky Tree and second one is Tokyo Tower. お帰りの際は室内の階段を2階分お降りいただいた展望普通1階よりエレベーターのご利用をお願いします。Guys, dito na tayo sa observation deck nila. Wow! Ganda ng view. Ganda. Bagong experience to sa akin. First time ko din makapunta sa ganito kataas sa tower actually. Sa buong buhay ko. So dito pa sa Fukuoka. So, ibang experience at masaya-saya ko. So pagbaba namin, try natin puntahan eh. Lapit lang eh. Parang tatawid lang dun sa highway na, sa daan na yun. Tapos diretso na. So I'm not sure kung may entrance yan, pero parang wala eh. Wala naman siyang gate or ano. So try natin puntahan. Nokonoshima Island, Genkaijima Island, Hakata Bay pala to. Hakata Bay. Ito, Marizon. Nakalagay. Oshima Island, Marine World. Yan. So, meron dito silang map guys. Meron silang map dyan para malaman mo yung mga pangalan ng mga nakikita mo dyan. Kakaikot ko dito, nabuo ko na guys. Japan Sightseeing Towers. Sa una, dito yung Sapporo TV Tower, 147.2 meters. Gora Kayako Tower, ayan. Yung iba pa. Tokyo Sky Tree, 34 meters. Tokyo Tower, yung nakita natin to, 33 meters. So ito pa, yung mga yan guys, maraming dami. So actually 20 yan eh. Ngayon, nandito tayo sa pang 20, Fukuoka Tower, which is 234 meters. So, feeling ko ang taas-taas na natin, pero kumpara dun sa iba, Tokyo Sky Tree talaga taas. Pero yung kaninang nandun kami sa elevator, medyo nalulula ako yung pakit. Guys, punta tayo sa kanilang Sky Cafe. Tsaka yung isa pang area sa first floor. Amazing. Meron pa dito area sa first floor.
Number 1. Yan. Ano yun? Observation deck. Nandun tayo sa 3F. Tapos baba nun, 2F, yun yung Sky Cafe nila. Tapos kaya nandito na kami sa 1F. So yung area dito, halos kamukha lang din siya nung nasa 3F. Pero nandito yung parang medyo pa-games nila na area. So may mga ganyan. Sulit naman dito. Yung 800 yen or in peso natin for 350 to 400 pesos. Sulit na yung experience mo dito sa taas. Bukod sa nakita mo yung buong view ng Fukuoka. 이거 과자 있어. 할머니 가방에. 옆에 백수한테 있더라. Kakababa lang natin ang Fukuoka Tower. So ngayon, punta tayo dito dun sa natatanaw nating nila, seaside. So ayan, lakarin natin. So, ang pangalan ata ng seaside na itong area nila, Momochi Seaside ata yung pangalan niya. Check natin kung anong itsura. Kasi ang ganda niya dun kanina sa tanaw pag nasa taas. So tingnan natin yung itsura dito sa sa baba. Ano yun? Simbahan? Kahit ng Golden Retriever. Golden Retriever. Mamma mia! Guys, sa mga nakakaalam dyan, man-made ba tong seaside nila dito? Hindi namin sure. Pero basta ang shore dyan, ang ganda niya. Tingnan nyo yung buhangin guys. Yung buhangin, hindi siya ganun kapote, parang yung sa Boracay natin. Pero ang kahawig niya, yung parang sa Bolinao, no? Hindi, it's mas brown. Mas brown pa ng konti. Pero ang ganda at malinis, guys. Ayun, tas may ang daming mga kainan, mga bilihan. Yes, mga ka-FX, ang Momochi Seaside ay isang man-made beach. Developed in 1989 as part of Asia Pacific Expo. Sobrang linis at Instagram-worthy. Located lang to sa Hakata Bay, right next to Fukuoka Tower. Legit! Feels like you're on a vacation island kahit nasa city ka lang. Alam mo ba? Reclaimed land, tinatawag din na land reclamation o reclamation area, ay lupang ginawa o binuo sa pamamagitan ng pagpapatambak ng lupa, buhangin, bato o iba pang materyales para maging bagong lupain na maaaring gamitin ng tao. Ginagawa daw ito upang mapalago ang ekonomiya, turismo at infrastruktura lalo na sa mga lugar na kulang sa lupa. Sa ilang kaso, ginagamit din daw mga ka-FX ang mga reclaimed land
bilang bahagi ng mga flood control or coastal protection project. Pero, paano nga ba ginagawa ang isang reclaimed land? Simple ang konsepto, pero komplikado ang proseso at may mga factors na kailangan isaalang-alang bago simulan. Una, ang pagkuha ng fill materials. Kung galing sa kabundukan, quarrying ang tawag sa pagkuha ng bato o lupa. Excavation naman sa paghukay o paggalaw ng mga lupa o bato na ginagamitan ng mga heavy equipment. Kapag ang fill materials ay kukunin mula sa ilalim ng dagat o ilog, ginagawa naman ang dredging. Isang proseso ng paghuhukay o pagsipsip ng buhangin at putik gamit ang malaking dredger machines o barko. Matapos ito, gagawin ang pagpapatuyo at pagpapatag ng mga fill materials gamit ang mechanical compaction at iba pang engineering techniques. Kapag ganap na handa na ang lugar, maaari nang simulan ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura. Bukod sa Japan mga ka-FX, maraming bansa na din ang nagsagawa ng land reclamation sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Pilipinas ay hindi na rin bago sa atin ang ganitong proyekto. Mayroon na tayong reclaimed areas, gaya ng Rojas Boulevard at iba't ibang Manila Bay Reclamation Projects kung saan mainit na napag-usapan ang Dolomite Beach. Pero, makakabuti nga ba ang reclaimed islands? Lalo na sa usaping kalikasan? Medyo sensitibo at masalimuot ang topic na to mga ka-FX. Sabi nila, pwede naman daw maging sustainable kung maayos ang plano at may respeto sa kalikasan. Pero kung puro development lang at walang environmental balance, tiyak, may kapalit ito sa ating kapaligiran at ekosistema. Sana rin, ang mga isinasagawang reclamation projects sa Pilipinas ay magkaroon ng maganda at makabuluhang resulta. Hindi lamang sa itsura, kundi pati na rin sa layunin nito at sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan at kapaligiran. Just like Momochi. Kaya kapag bumisita ka sa Momochi Seaside, Fukuoka, hindi lang ito simpleng beach na may tore at iba't ibang establishmento. Bukod sa halimbawa ito ng modern engineering at smart urban planning, ito ay isang inspirasyon para sa atin. We're heading Fukuoka City Museum. Dito sa ating right side is yung Fukuoka City Fukuoka City Library. Ganda ng building ng library nila. Ang ganda ng design. Ayan, tingnan natin yung Fukuoka City Museum nila. Kung anong makikita natin sa loob. Let's go! Ito na guys, yung harapan ng Fukuoka City Museum nila. Ang ganda. Para tayo nasa Europe. Let's go!
から中国の歴史書五漢書にある印が発見された。集落のある台地の周辺から約2400年前、弥生時代初期の水田が見つかりました。水田跡からは田を現在の福岡城跡です。かつてこの一帯には航路館がありました。海岸線はすぐ目の前まで迫っていました。航路館が歴史に現れ危険なものでした。それでも唐の法律、仏教の教え、技術など多くの進んだ文化を学ぶために遣唐使講和洗う出土した航路館は11世紀半ば、航路間での貿易が終わり、交易の舞台に博多に移ります。中国との民間貿易が盛んになり、博多は急速に発展します。貿易の担い手は中国の宋からやっと町を作ってくれたからなんじゃ。大いに感謝しなさい。はい。勇壮にして豪快な山笠の疾走。今年もまた博多の町は山笠。これは三本締めって言ってね。博多の場合は一本というものがもう一発。ようもう一つ、ようさん。これでおしまいです。この手一本が入ると、もう何度かも。じゃあ、土下でしたね。面白かったね。楽しかった。勉強になった。勉強になった。ようでしたね。私たちさ、博多生まれの博多育ち。What's up guys? Sana sa taxi tayo ngayon. Tayo ay uuwi na ng Pilipinas. So anyway, sabi ko natutuwa kami dun sa taxi nila dito. Parang nasa loob ng aeroplano yung setup niya. Tsaka maluwag.
Try natin to guys. Dito sa Japanese innards, pork tongue, and then roast beef. Let's eat. Welcome aboard. This bus is bound for the International Terminal. The next stop is Domestic Terminal 4. Please press the button if you wish to get off the bus. 이용해 주셔서 대단히 Let's see kung anong nasa loob. Oh, like that. Yan. Hi guys. Alas 12 kami dumating dito kanina. Pero dahil ang flight natin ay alas 8 pa ng gabi, so umalis muna kami, punta kami ng Hakata. Tapos doon kami na kumain, tapos nagtingin-tingin lang, ganun. Balak namin sana medyo may puntahan pa na park kahit yung Ohari Park, kasi hindi namin napuntahan nung nakaraan. Pero umuulan ngayon. So ngayon, time check, it's already 3 PM. At antayin na lang natin yung flight natin hanggang mamaya ng alas 8. So dito tayo ngayon sa 4th floor ng Fukuoka International Airport. At tayo ay kasalukuyang naghihintay ng ating oras para makapag-check-in ng luggage. So, time check, 4:30 naman na. So, malapit-lapit na. Plano namin mga alas 5 mag-check-in na tayo. So, kunin na natin yung mga luggages natin na pinasok natin kanina doon sa coin locker. So, yung presyo ng coin locker nila dito, yung kaninang in-avail namin, I think big size yun. Kasi after nun, meron pang yung biggest size nila. So, I'm not sure kung yun yung big size or medium size yan. So, presyo nun is 500 yen. So, mga nasa around 200 to 250 pesos. So, hindi na masama yun. Kasi kaysa naman dala-dala namin yung mga bag natin kanina nung pumunta tayo ng Hakata. So, hassle-free. Lalo na nag-train lang tayo. So, yun, mga nakakatulong yun sa mga travelers na nagbabalak na magkonting pasyal-pasyal pa bago ang kanilang flight. So, sobrang nag-enjoy naman tayo sa ating Fukuoka trip. At natapos na naman ang isang gala natin mga ka-FX. Mula sa napakagandang lugar na puno ng kultura at tradisyon, hanggang sa pag-explore sa vibrant at modernong syudad. At pagkamangha sa kanilang mga kahanga-hangang likha.
Grabe, solid ang experience dito sa Fukuoka. Alright! Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to mga ka-FX, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga next vlog natin. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 and part 2 ng Fukuoka trip natin, don't forget to check the links sa description box or visit the FX Adventures page for the full experience. O paano mga ka-FX? Until our next adventure, matane!